Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers at followers sa isa pong maulang gabi dito sa Pilipinas at mukhang may bagyo at kanina pang umaga patuloy na umuulan. Pero mga amigos, mga amigas, ang aking mga viewers na may Juris Doctor pagdating sa chismis. Bago po tayo tuluyang mag-umpisa dito sa ating topic ngayong episode na to, abay bumili muna kayo ng mga paborito niyong chichirya. Katulad ng piatos, no? At ng cheese curds, no? At kung ano-ano pang mga chichirya dyan na may kaugnayan dito sa impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte dahil tayo po ay may panibagong pasabog, no, mula sa naganap na trial kanina diyan sa Senate Impeachment Court. At alam niyo po ba na habang tayong lahat ay nahihirapang magtipid at mag-isip kung paano natin pagkakasyahin ang budget sa loob ng 2 linggo o 1 linggo, ay may bagong episode ang ating pambansang teleserye na talaga namang tatama sa inyong mga panga sa kagulat-gulat at katawa-tawang mga detalye, no, na nangyari diyan sa Senado sa impeachment trial court kanina. At kung mapapansin ninyo, medyo nakakatawa ang ilang mga katanungan ay binabato ni Attorney Lorna Capunan. Meron pa ako narinig na bongga kaday. Okay, so upo kayo dyan, huwag kayong aalis. At dahil medyo mahaba-haba ang ating diskusyon, pumunta muna kayo sa kusina at kunin ng inyong mainit na tubig, magtimpla ng kape. At itong ating pag-uusapan na isa sa pinakamalupit at pinakamasayang legal story, no, na gagawa natin ng breakdown, no, para tayo ay talaga namang matuto dito sa ating mga diskusyon dito sa ating YouTube channel. Okay? So ang pinag-uusapan kanina ay tungkol sa mga resibo at dito sa confidential funds ng Office of the Vice President. So, di ba, napag-usapan na natin yan ng mga previous episodes natin na kung saan ang resibo ay napaka-importanting dokumento pagdating sa mga investigasyon na katulad nito sa impeachment trial. So, sa formal na usaping legal, ang ebidensya po ang tumatayong hari, di ba? So, kapag sinabi ng Commission on Audit auditor na nasaan ang mga resibo na ginamit sa pambili na kung anong bagay dyan sa Office of the President using the confidential funds, dapat maipakita yan, no? At hindi pwedeng ang sagot ng mga taga-Office of the Vice President ay trust me bro, magtiwala ka sa akin bro. Hindi pwede yun, no? At dito nga sa trial, ang pinakamatinding plot twist ngayon ay na literal na nagpatawa at nagpalaglag ng panga sa buong Senado kanina ay ang formal na pahayag ng prosecution sa pamamagitan po ni Attorney Lorna Capunan. Sabi po kasi ng prosecution ay ipapasubuena nila, no, itong isa sa mga pangalan na nakalista, no, na tumanggap ng benepisyo coming from the confidential funds. Siguro naman alam ninyo kung sino-sino yung mga pangalang nakakatawa diyan sa listahan na tumanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Vice Presidente. At isa na dito ay si Mary Grace Piatos. At ito nga daw ay i-issuean. Ang request nila ay issuean ng subpoena, no? Itong si Mary Grace Piatos at papuntahin sa Senate impeachment trial. So, isipin niyo yun, tol, no, mga amigos, mga amigas. Hahanapin daw nila si Mary Grace Piatos. Sabi pa ni Attorney Capunan kanina, no, sa media habang medyo natatawa, no. Hinahanap pa namin si Mary Grace Piatos. Kaya nga lang daw hindi nila makita kung saan-saan kaming Mary Grace na pumunta. Siguro she was referring to Mary Grace coffee shop or restaurant. At talaga naman daw hindi nila makita. So, ang gagawin na lang daw nila is that papadala nilang nila, no, sa Office of the Vice President ang subpoena addressed to Mary Grace Piatos. Nako, mahirap niyan baka pagdating sa trial ang dala-dala ay
kahong-kahong Mary Grace Piatos na produkto ng Robina. Okay, so grabe, di ba? Baka sa susunod na hearing, isupuin na rin si Nova, si Clover, si Piatos, si Chiswis, no? Mga different flavors yan, mga chichirya. Imaginein mo yung Senate Sergeant at Arms na nag-a-announce, no, doon sa impeachment trial, na sasabihin na calling the witness, Ms. Mary Grace Piatos to stand. Tapos ang lalabas, no, may drum set, isang plastic ng chichirya na may nakasaksak na mikropono. Isang kahon, no? Isang kahon na punong-puno ng piatos. So, comedy ang lalabas diyan sa ating Senado. Okay, so ang legal point natin dito, kasi sa mata po ng batas, kapag ang resibo mo ay nakapangalan sa tila fictional o yung pangalan na talaga naman non-existing, no? Pangalan na wala namang record sa Philippine Statistics Office, ibig sabihin walang birth certificate ayon sa PSA. Itinuturing itong isang fraud, pangloloko, badge of fraud o malinaw na irregularidad sa paggasta ng pampublikong pondo. So, hindi pa pwede yun. Irregular yun. At ilang beses na nga paulit-ulit si Atty. Capunan na binabanggit yan na irregular pag mga ganyang klaseng sitwasyon na fictitious names di ba? At ang isa pa dito, 11 days lang na gastos, no? Ang salapi, no? At ito pa yung isang nakakalokang usapin dito, mga tol, no? Yung 11 days na to. Ang tanong dito is that ano ang kaya ninyong gawin sa loob ng 11 araw? Di ba? Importanteng tanong yan. Yung iba sa atin, 11 days bago maka-reply sa crush nila o doon sa nililigawan nila. Yung iba, sasabihin dyan, yung 11 days na yan, nag-iisip kung bibili ba ng buong ng isang bagong sapatos. Di ba? Hindi niya madesisyon ng kagad, no? It will take him or her 11 days before makabili ng sapatos at pag-iisipan daw. Okay? Pero ang Office of the Vice President noong December 2022 ba yon? Nagawa nilang i-disburse ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 days. Biruin mo. Di ba? 11 days, 125 million na disburse. Okay? Anak ng teteng mga amigos, parang nag-speedrun challenge sa Mobile Legends ang Office of the Vice President. Nagastos ang 125 million mula December 21 hanggang December 31 noong 2022. Isipin mo yon. Humihigop ka pa lang ng sabaw ng Noche Buena. Ubus na yung 125 million. Bago pa man sabay-sabay na magputukan ang mga paputok na binili ninyo, no, para ipagdiwang ang pagpasok ng bagong taon. Grabe, di ba? So, dito, ang bawat piso ng confidential fund, ang bawat capital outlay, at ang bawat pirma roon sa resibo, ay nanggaling po yan sa pawis at pagod ng mamamayang Pilipino. 125 million in 11 days. Parang may kasing tunog na pelikula nung bata ako no? Na may pelikula nung araw na panood ko, 100 around the world in 180 days. Alam ko grade 1 ako nung box office hit yung pelikula na yun, 180 days around the world in 180 days. Ito naman 125 million, no, in 11 days. So, kaya itong pagsubaybay natin sa impeachment trial ay hindi lang po basta pagiging marites o pagkuha ng meme sa Facebook. Ito po ay patunay na buhay ang ating demokrasya. Buhay na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Dito po ipinapaalala nito sa ating lahat, no, na sa ilalim ng ating saligang batas, that a public office is a public trust. Walang sino mang masyadong mataas para hindi tanungin. At walang sino mang masyadong mababa para hindi ipaglaban.
public office is a public trust. Kahit sino ka pa man, kahit gaano pa kataas ang iyong posisyon, no? Hindi pwedeng hindi mo sagutin ang mga katanungan na may kaugnayan sa paggasta ng pondo ng bayan. Okay? So dito, manalo man ang prosecution dahil sa kanilang tumpok ng mga resibo. Kung mapapansin ninyo, kahong-kahon yung dokumento na dinala sa Senado no? O makalusot man ang depensa gamit ang kanilang mga legal loopholes at estratehiya. Ang tunay na dapat manalo dito sa kaso na to ay walang iba kundi tayong lahat. Ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayang marunong mag-isip katulad ninyo na nakikinig sa akin dito sa episode na to. Mga mamamayang marunong mag-isip, matatalino, marunong magtanong at hindi basta-basta nagpapaloko sa mga manloloko. Di ba? So, agree ba kayo doon sa aking sinabi? Di ba? Lahat na kasi alam nyo, lahat ng nanonood sa akin dito matatalino. Pero minsan, may nahalong 1/2% na medyo may hinahina ng konti. Pero konting-konti lang, kakarampot lang. Okay? So paano guys, no? Dito tayo magtatapos sa ating kwentuhan na to. At siguro naman may natutunan kayo sa ating pinag-usapan ngayon at wag nyo pong titigilan na subaybayan ang impeachment trial na to at para malaman natin kung ito bang si Mary Grace Piatos ay tunay na tao, ito bang si Andilim no ay talaga namang madilim ang kinabukasan at itong si Pikit, si Mr. Pikit talaga namang pag nakita mo yung mga resibo diyan talaga namang mapapapikit ka no kung saan talaga ginastos itong napakalaking confidential fund at nandiyan din si Harina no at nandiyan pa din si Bisaya at alam nyo kung meron dapat sisihin si Vice President dito, siguro dapat sisihin niya yung nagprepara ng mga vouchers, no, nagprepara ng mga dokumento para isumite doon sa kanilang opisina, sa accounting, sa COA, no, para mailabas yung 125 million na yan. So gagawa lang ng mga dokumento katawa-tawa. Sino namang maniniwala na ang recipient mo ng confidential funds ay mga ganyang klaseng pangalan ng tao, Andilim, no, Piatos, Pikit, no, at kung ano-ano pang kakatawang mga pangalan na hindi ka panipaniwala, no, sa isang sitwasyon na katulad nito. So, dito na lamang po, ito po muli ang yung lingkod, si Attorney Rene Bueno.